Mga kapatid, ang pamagat po ng ating mensahe, go to the mountain, don't look back. Kinuha po natin yan. Ulitin natin yung verse 17. And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life. Look not behind thee. Yun po, no? Look not behind thee, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. Tayo po muna yung mananalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na muli kami magkakaroon ng kalayaan upang sambahin ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Dadako po kami sa bahaging pag-aaral ng iyong salita. Alam namin sa sarili naming karunungan na hindi namin ito maaaring maunawaan, subalit sa patnubay po ng iyong banal na Espiritu, ito po ay aming maunawaan sa ikasusulong at ikatitibay ng aming mga pananampalataya, sa ikababanal po ng aming buhay, sa ikalulugod po ng iyong dakilang pangalan. Patnubayan mo po kami, Ama, sapagkat ang lahat po yung aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po. You may be seated. Mga kapatid, isa po sa magiging challenge natin ngayong taon ay lagi tayo magdala ng bisita rin. Kasi alam naman natin, tayong nakakarinig, marami na tayong narinig, minsan nagsasawa na nga tayo. Kumbaga sa pagkain, sawang-sawa tayo sa pagkain, pero yung iba wala pang naririnig na salita ng Diyos, At alam natin, kaya tayo nagtatayo ng simbahan dito sa biyaya ng Panginoon para may mapuntahan. Hindi lang po kababayan, of course, ang target natin, last anniversary po, meron tayong 3 lahi, di ba, na naka-attend. Pilipino, Armenian, at saka merong Sierra Leone. Ang target po natin this year, sana, huwag na natin hintayin yung anniversary, Sana may maka-attend pang ibang lahi, especially mga Indiano, napakarami niya, Huwag kayong mag-alala, pagka mensahe, mag-a-adjust po ang pastor sa English, pagka may bisita tayo kahit isang hindi marunong mag-Tagalog, sa kanta naman, walang problema, puro halos English naman, Sa atang Bible naman natin ay English. So, ito po para sa lahat, mga kapatid. Salamat, meron tayong at least one first-time visitor ngayon. Sana laging goal natin, lagi tayong meron. Meron akong isang bisita, kaya lang, sabi niya, habol siya, Pilipino rin po siya, pero sana'y makahabol siya. Okay, mga kapatid, go to the mountain, don't look back. Ang tema natin for this year, ang tawag natin ay going forward and upward. Alam niyo ba, sa buhay ng tao, lalo na pagbagong taon, sabi ko nga, nag-iisip tayo, nagko-contemplate, ano ba yung gagawin ko ngayong taon na to? Yung iba, dinadaan nila sa New Year's resolution, Pero pagka sa Bible, mga kapatid, at kahit tignan mo yung disenyo ng tao, alam niyo ba ang talagang plano ng Diyos, lagi tayong moving forward. Minsan nagkakaroon tayo ng mga problema, hindi makamove on, Ang tawag ng iba, nakakulong tayo sa nakaraan. Alam niyo, bagamat may utos dito na huwag kang lilingon pabalik. May papaliwanag ko kung ibig sabihin, walang lilingon pabalik. Now, siguro ako naniniwala, pwede tayong lumingon pabalik kasi sabi ni Dr. Jose Rizal yan ang taong hindi marunong lumingon sa hindi makararating sa paroroonan. Actually, titignan niyo yung konteksto noon. Ang konteksto noon, ang ibig sabihin noon, ako kung liningon ka pabalik or kung mag-look back ka, sa dalawang bagay lang, Ang una, para magpasalamat. Number 1, sa Panginoon. Kasi minsan mabigat ang problema mo ngayon, minsan maganda rin maalala mo yung mga nakaraan mo na binless ka ng Panginoon, yun. Magandang pag-look back yun. Pag nagpapasalamat ka. Ang pangalawang, pwede ka lang mag-look back, yung learn the lesson. Learn the lesson. Kahit masama yung nangyari, wag mo na, yun ang ibig sabihin ng wag kang lilingon pabalik. Wag mo nang balikan yung nakaraan. Wag mo nang balikan yung kabiguan. Yung mga problema, dalhin mo na lang yung mensahe o yung lesson. Yun doon tayo pwedeng makinabang sa nakaraan. Pero otherwise, lahat po gusto ng Panginoon, look forward. Look forward tayo, Merong nagsabi, alam nyo, lagi kong kinukuto, when growth stops, decay begins. Pansinin nyo ang tao. Mula bata yan, palaki ng palaki, Tapos biglang darating yung punto na naabot niya na yung pinaka-maximum height niya. Magmi-maintain na yan. Tapos pag tumanda na yan, makita nyo, magsishrink na yan. Kasi pag tumigil na yung paglago mo, mag-dedicate ka na. So spiritually, ganun din, mga kapatid. Yan ang hamon ko sa inyo na sa spiritual natin, huwag kayong maganda magpasalamat ka. Salamat, Panginoon, anak na ako ng Diyos ngayon. Salamat, hindi na ako papunta sa impyerno. Pero huwag kang titigil doon.
Niligtas ka ng Panginoon para lumago, kaya nga born again ang tawag eh. Pag ang tao na born again, parang ang bagong panganak na sanggol, ang bagong panganak na sanggol kailangan lumago. At ang maganda ngayon sa spiritual, walang katapusan ng paglago. Hindi katulad sa physical, may hangganan lang yan. Tapos magdidigay ka na. Sa spiritual, pwedeng mangyari na mula na born again ka, araw-araw nag-grow ka. At tandaan nyo ang tema natin, going forward and upward. Dapat dalawang direksyon ka. No? Kung pwede yung pag-ganon, ano? Huwag lang yung pa-forward, kailangan paangat ka rin spiritually. Now, tingnan nyo, kaya kung nasabing sa mukha, ang mata natin dito lang sa side na to. No? Ayaw ng Panginoon na marami sa atin nagda-digress eh. No? Yung digression, pumupunta tayo sa east, pumupunta tayo sa west. No? O yung marami sa atin, laging lumilingon pabalik. Alam nyo, marami tayong maaralin dyan. Ngayon ko na napansin, ang daming mensahe sa Bible na laging sinasabi, huwag kang lilingon pabalik. Ito yung isa. Next week, Lord's willing, meron tayong another na naman. No? Pero aralin natin itong punto na to, mga kapatid. Sabi rin ni David Livingstone, isa po siyang misyonary na napadpad sa Africa. Ang ginawa niya noong unang panahon, wala pang misyonary doon, wala mga Kristiyano. Ang tanging daan nun, ilog. No? Ang ginagawa niya, sasakay siya sa bangka, ilog, mga gubat yan. No? Laging pa-forward siya. Ang sabi niya, I am prepared to go anywhere, provided it be forward. Lagi tayong forward move, mga kapatid. No? So, anong ibig sabihin niya? Spiritually, number one, siyempre, spiritually, kung ano yung natutunan nyo, dagdagan nyo yung natutunan nyo, kaya tayo may Sunday school. Tapos kung pwede, magbasa kayo ng Bible. Ako, tagal ko na, 40 years na po akong Kristiyano, no? Na-save ako 1983, so parang 42 years na akong Kristiyano, no? Nagpastor po ako, parang 40 years na ako nagpapastor. Pero hanggang ngayon, nagbabasa ako ng Bible. Hanggang ngayon, nag-aaral ako, mga kapatid, ano? Kasi walang katapusan yan eh. Huwag mo sasabihin, Panginoon, tapos na ako. Si Pablo nga, sabi niya, hindi ko sinasabing naabot ko na. Hindi ako'y nagpapatuloy. Sabi niya sa Philippians 3:14 eh. No? I press forward, ang sabi niya. Okay mga kapatid, aralin natin itong chapter 18 and 19. Isa-summarize ko lang po para makita natin yung konteksto. No? Dito natin makikita yung may dalawang anghel o tatlo. Actually, dalawa, nalilito yung iba. Pero papaliwanag ko kung ilan talaga sila. No? Balik muna tayo sa chapter 18 para may konting background tayo. Ang tawag ko rito, angels came to Abraham. May mga anghel po na dumalaw kay Abraham. Sabi ng chapter 18 verse 1, and the Lord appeared unto him, si Abraham yan, in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Mga kapatid, si Abraham, siya yung father of faith. Makikita natin sa kanya yung totoong pananampalataya. No? Galing siya sa Ur of the Chaldees, Babylon o Iraq ngayon, mayamang bansa. Sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Sumunod. Umalis siya ron. No? Pumunta, naharang muna sila sa Haran, kung alam yung Haran, parang bandang Syria yan. Pero pagdating ng chapter 12, dumiretso na siya doon sa Israel. Ang sabi ng Panginoon kasi, iwanan mo yan, i-bless kita. No, mga kapatid, ang principle dito, no, para makapag-move forward tayo, alamin mo yung mensahe ng Panginoon sa iyo. May mensahe siya palagi sa atin. Alam niyo, ang Diyos, gusto niya direkta kanya kausapin kung tutuusin. Well, kinakausap ka niya sa preaching na ito. Pwede ka niya kausapin pag nananalangin ka. Pwede ka niya kausapin pag nagbabasa ka ng Bible. Mga kapatid, si Abraham, iniwan niya yung mayaman niyang lugar, iniwan niya yung kayamanan niya, yung negosyo niya, pumunta sa lugar na walang kamag-anak. So parang tayo, pilgrim tayo rito. No? Ang layo natin sa kamag-anak. Pero, makikita nyo, doon naman na lumago yung pananampalataya ni Abraham. Kasi tingnan nyo, no? Bagamat nakatira na lang siya sa Toldan, tawag niyan pilgrim. Palipat-lipat siya ng tirahan, no? Pero, tapos mainit, disyerto. Ano sabi sa verse 2? He lift up his eyes and look, meron siya nakitang tatlong lalaki. Now, hindi yung tao lang. Ang anghel kasi wala siyang katawan. Pero para magawa niya yung mission niya na pinagagawa sa kanya ng Diyos, kukuha siya ng katawang tao rin. So nasa katawang tao sila. 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. Alam niyo, sensitive si Abraham. Siyempre, disyerto yan. Alam niyo, pagka disyerto, pwedeng maraming dumadaan dyan na tao lang nakamukha mo. Hindi siya sasamba sa mga ganon. Hindi siya yuyuko, no? Pero siya, alam niyang mga galing sa Panginoon itong mga to. Kaya ang ginawa niya, he bowed himself toward the ground. Tapos sabi niya sa verse 3, my Lord. No? Tingnan niyo, tawag niya Lord.
Unahan ko na kayo, no? Tatlo yung anghel dyan, ang isa dyan, ang Panginoong Jesucristo. No, kanina inaral natin, the person and work of Christ. Ang sabi, ang una natin inaral doon, the pre-existence of Christ. Si Kristo ay nandiyan na, bago siya nagkatawang tao. No? At actually, bago ka nilikha ang mundo, ang langit, pati ang mga anghel, nandiyan na siya. Pero meron ding tinatawag na Christophany sa Old Testament. Ano yung Christophany? Na si Kristo, hindi pa siya nagkatawang tao, nag-a-appear na siya paminsan-minsan kapag may kailangan siyang gawin. Now dito, isa siya sa tatlong yan. No? So, kaya nga, in-address siya ni Abraham, my Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Alam niyo, diyan na uso yung kaugalian, ang Pilipino, malakas tayo dyan, hospitality. No? Kahit na ordinaryong tao yan, normally dahil disyertong nilalakaran, walang tubig, pagod, mainit, ang number, basic na hospitality pa inumin mo bisita. Pero si Abraham, ibang klase po ang ginawa niya dyan. No? He was visited by 3 angels. Nakita natin yung kanyang spirituality, pangalawa yung kanyang hospitality. No? Ano sabi niya? Huwag po kayong lumagpas. Dumaan po muna kayo. Verse 4, let a little water, I pray you, be fetched. Mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo nagsabi rin, pag binigyan mo ng isang tubig na basong tubig ang isang tao, parang ginawa mo na sa kanya yan. Siyempre ngayon, normally nagiging juice na yan. So, drinks na ngayon yan. No? Pero ang ibig sabihin yan, huwag kayong maging masungit. Huwag tayong maging kuripot. Kapag may tinulungan ka, isipin mo, tinulungan mo yon alang-alang sa Panginoon. Minsan kaya tayo nadidisappoint. Pinakain ko siya. Nung dumalaw ko sa kanya, hindi niya ako pinakain. Baka nagkataon na wala siyang ipapakain sa'yo. Masama naman yung papakain mo para pakainin ka. Huwag ganon. Ang rule sa Bible, ang batas, tumulong ka sa iba, sa Diyos ka nagpautang. Ang Diyos ang magbabayad niya, ibang tao naman ang gagamitin. So siya, sabi niya, ito po, inom kayo. Be fetched and wash your feet. Alam niyo, ang isa pang hospitality nila, inuhugasan nila yung paa. Lagi kong pinapaliwanag sa inyo yan. Na kasi dahil disyerto yan at hindi naman sila nakasapatos o nakaboots na katulad natin, sandals. Nalalagyan ng buhangin yung mga paa nila. Nakaka-irritate yan. No? So, ang pinaka-relax na yan, pag nasa bahay ka, meron kang katulong na sasalubong sa'yo, nakapalanggana, ito po, ugas kayo, pupunasan yung paa mo. Ngayon, spa na yan, di ba? Spa. Naging social na nga lang, magastos. Pero nung unang panahon, ganun po yung tinatawag na hospitality. Hindi mo na siya painumin, gagawin mo na make them feel relaxed. No? Sabi niya, andito po, pag-iigib po kayo ng tubig, magpahinga muna kayo under the tree. Kumbaga, siguro yung kwarto, yung tent niya ay kwarto lang, at least may halaman dyan po kayo, pero hugasan ko yung paa nyo. Verse 5, I will fetch a morsel of bread. Abay, ipagluluto niya pa sila ng tinapay. And comfort you your hearts. At saka na kayo tumuloy sa lakad nyo, sabi niya, for therefore are ye come to your servant. And they said, so do as thou hast said. Alam niyo, pag wala lang tayong time, pag binasan niyo sa Hebrews 13, nakalagay doon, be hospitable. Hindi mo alam, ang ini-entertain mo, angels. Katulad nito si Abraham. Actually, isa diyan ang Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya mga kapatid, kahit na hindi na angels ang in-entertain mo, kahit mga tao yan, ako, ang sabi ng Panginoon, love thy neighbor Hindi nasasayang mga kapatid. Pero alam mo, pinakamagandang may siserve mo sa tao, hindi lang pakainin mo siya physical, pakainin mo siya spiritual. Dali mo siya sa church. Invite mo siya sa Bible study. O kaya kung medyo natatakot siya, maraming tao takot sa pastor Ikaw mag-aral ka para ikaw, pakikinggan ka ng kaibigan mo Hindi pa rin, ay ayaw niya pumatin sa church Ay pastor, nahihiya siya pag pastor ang pupunta sa kanya Ang isa pang paraan doon, ikaw ang mag-aral. Tapos mag-share ka sa kanya, paunti-unti mga kapatid, no? So yan yung hospitality niya. Then makikita natin yung, may problema si Abraham, pero tuloy muna natin, no? Ang ginawa niya sa verse 6, nagutos siya ng kanyang tauhan. Make ready quickly 3 measures of fine meal, magluto kayo, gumawa kayo ng cake. Verse 7, nagpakuha siya ng matabang baka. No, carved tender and good. Alam mo yung tender and good ngayon, mahal yung mga bakang ganyan. Yung daw very juicy, o basta may mga ganyang klase ng baka na ibang klase yung pinapakain, tapos ang lambot-lambot ng karne. Siya, pinili yung the best. Huwag yung pag nagpakain kayo sa bisita, naku, mapapanis na bukas, pakain na natin sa bisita. Yung mga ganyan minsan Tira-tira. Hindi alam ng bisita mo yun, pero alam ng Diyos yun. Huwag ganun mga kapatid. Serve the best. No, serve the best. Kasi yung tao yan, isang beses mo lang siya
masiservisyon, di bigay mo na yung best mo, mga kapatid, no? And then, di pinakain, ano? And then, kumain na sila. Tingnan natin sa verse 9 naman. Ang tawag ko rito, the infertility of Abraham and Sarah. Alam niyo si Sarah at si Abraham, may problema rin sila. Nabuhay sila sa panahon na walang ano doon, walang ano tawag dito, birth control. Mas maraming anak, mas gusto nila. Pero dumating sila sa punto na kung kailan uso yung maraming anak, sila'y walang anak. Sabi ng verse 9, they said unto him, nasan ba si Sarah na asawa mo? Ang sagot niya, nandiyan po siya sa loob ng tent. Verse 10, eto pala. Alam niyo, ang mga anghel, mga kapatid, minsan na-aralin din natin sa Sunday School yan, ang isa sa trabaho nila, messenger sila. Nakapagpadala ng mensahe. Isang trabaho nila, sundalo sila, pinoproteksyonan nila tayo, nakikipaghira, no? Isa rin sa magiging trabaho nila, mamaya sa chapter 19, sila rin yung inutusan ng Diyos para magbigay ng parang judgment. No, katulad nung sa Passover. Isang angel lang lahat papatay ng isa bawat bahay. Yun ang naging mission niya. Dito may trabaho yung dalawang rito, anghel. Pero ang unang-una nilang ginawa, nagbagay ng mabuting balita. Sabi nila, alam mo sa verse 10, babalik kami next year. Si Sarah ay magkakaroon ng anak. Narinig ni Sarah yan, natawa siya, no? Sabi niya sa verse 11, sabi niya, si Sarah at si Abraham, they were old and stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Parang ibig sabihin, baog na nga siya, pagpalagay natin hindi baog, menopause pa siya. Kasi by this time of the year, ilang taon na siya? 89 siya. 89 na siya kasi 99 na si Abraham dyan. 99 kasi next year babalik, 100 na si Abraham pagka panganak si Isaac. 90 na si So by this time, 89 years pa lang si Sarah. Okay? Ang sabi niya sa 12, therefore Sarah laughed within herself. Mga kapatid, maraming tao, pag pinaringgan natin ang mensahe ng Diyos, tinatawanan tayo. Pag sinabi natin, if any man be in Christ, is a new creature, ikilala ko, di pa rin nagbabago. Ganun sila, negative sila. Hayaan nyo sila mga kapatid, basta tayo, i-quote pa rin natin ang i-quote ang salita ng Diyos. No? Pag naniwala ka kay Kristo, hindi ka na pupunta sa impyerno. Walang impyerno. Yung iba naman, pag naniniwala may impyerno, hindi, kakadali naman yan. Gusto ng iba, maligtas sila sa sarili nilang gawa, sa relihiyon nila. Hindi. Mga kapatid, parang si Sarah, natawa siya, pero narinig niya naman. Ang tawag dito, nag-eavesdrop lang siya. Hindi pa siya sinasabihan ng direkta kay Abraham lang. Tolda lang yan. Natural, kahit nasa loob siya, hindi niya nakikita, naririnig niya yung usapan. Sabi niya siguro, yung salitang kanto na, sabi niya, hindi totoo yan, nambobola lang, ano? Kasi sabi niya, after I am wax old, sa verse 12 ako, magkakaanak pa ako, tapos yung asawa ko, tanda na rin, gurang na rin. Sabi niya, no? Gurang na rin. Alam niyo, normally ang lalaki, magkakaanak pa yan, mga 60. No? Sina Bikso ko, di ba, mga 60 na nagkakaanak pa. Yung 70, baka pero yung 99 ka na, parang hindi na possible, ano? So, yun din ang iniisip ni Sarah. Mga kapatid, the infertility of Abraham and Sarah. Tapos sabi sa verse 13, and the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh? Narinig siya ng anghel. Bakit siya nagtatawa? Shall I of a surety bear a child of which I'm old? Ba't yung sinasabing hindi siya pwedeng magkaanak? Verse 14. Maganda tong verse na to. Kung pwede nyo mabasa, no? Is anything too hard for the Lord? Sa tao, imposible. But with God, nothing is impossible. Yan ang ibig sabihin niya, walang mahirap sa Diyos. No? And the time appointed, sabi ng Panginoon, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Direkta pa eh. Pwede kang mabuntis, pero pwede nga yung pagbuntis mo, babae, di ba? O kaya kambal. Pero dito, eksakto talaga, lalaki magiging anak niya. Si Isaac yan, no? And then sabi niya sa verse 15, natakot din si Sarah, denied. In denial pa siya. I laugh not, sabi niya, hindi naman ako tumawa eh. For she was afraid. And he said, nay, but thou didst laugh. Hindi ka pwede magsinungaling. Mga kapatid, alam nyo, kaya ang pangalang Isaac, ang ibig sabihin niyan, laughter. Double meaning yon. Kasi nung narinig ni Abraham yan, wala nang time. Pag inaral niya yan, natawa rin si Abraham, pero ibang klaseng tawa. Yung tawa ng kagalakan. Yung tawa ng, parang kay Mary, di ba? Maganap nawa, ayon sa kalooban. If you really granted, ay masaya ako. Pero si Sarah, negative. Alam niyo yung tawa ng nag-i-steer? Alam niyo yung tawang aso?
May tawang asong ganun, yung ngumiti siya pero makikita mo sa mata niya, sa actuation niya na hindi siya naniniwala sa sinasabi mo. Yun ang ngiti ni sabi kayo ng Diyos, sige, pag nagkaanak ka, ang pumili ng pangalan ng Diyos itawag niyo dyan, Isaac. Anong ibig sabihin? Maaalala lagi ni habang inaalagaan yung anak niya. Ito yung hindi ko pinaniniwalaan dati, ngayon ito lumalaki na, no? Oh. Kaya ingat tayo mga kapatid sa mga hindi natin paniniwala. Ang Diyos meron siyang sense of irony. Ano yung sense of irony? Yung kapag ka hindi ka naniniwala, may way ang Diyos sa'yo para maalala mo na may panahon na hindi ka naniwala. Okay, so meron prophecy ngayon kay Abraham. Basahin natin verse 16. And the men rose up, tapos na silang kumain, tapos na silang hinugasan ng paa, nakapag-relax na sila, look towards Sodom. Meron silang mission. Ang mission nila, sila yung magwawasak sa Sodom and Gomorrah. Dalawang anghel lang yan, kaya nila yan. Kaya nila yan, no? Ganun ka-powerful ang angel, mga kapatid, no? Ngayon, tumingin na sila dahil yung talagang mission nila. Parang dumaan lang sila kay Abraham. And Abraham went with them to bring on the way. Inhatid pa sila kasama yung sa hospitality, mga kapatid. Pag may bisita kaya hatid mo, huwag yung pinakain na kita, sige, malis ka na. May mga gano'n, no? Minsan, hindi mo man sinasabi, pero parang inisip mo, tagal nyo na. Ilang araw na kayo. Mga parinig ka pa, huwag gano'n. Sa kanya, ihahatid pa niya kung hanggang, siguro may border yan, ng city, ihahatid niya pa kahit mga angel yan. Mga kapatid, minsan kasi ganito, mayaman naman yan, may pang-taxi naman yan. Mga kapatid, ang hospitality, hindi na susukat sa gano'n. No? Kahit minsan, meron din principle na pag nagbibigay, doon sa bibigyan, mayaman naman siya, mga kapatid. Yung mga mayaman, minsan, nagsiselos. Pag Pasko lalo na, bigay sila ng bigay. May nagtanong na sa amin ganun, may miyembro kami milyonaryo sa Dubai. Lagi siya namimigay pag Pasko para siyang si Willie. Isa mga jacket. Lahat kami meron. Pagka Christmas party, exchange gift, lahat meron. Tapos siya, nagtataka siya, walang bibigay sa kami. Minsan, nagsabi na talaga siya So, bakit walang nagbibigay sa amin? Sinagot ko, kapatid, kasi nahihiya yung mga miyembro. Unang-una, inisip nila, wala ka namang bagay na hindi mo kayang bilhin Pero sabi niya, iba pa rin Pasko yung may matanggap ako kahit medyas lang. Minsan tayo, inuunahan natin yung tao ang principle dyan, anghel na nga Bakit pinakain? Hindi naman sila nagugutom actually. Pero yung ginawa niyang pag-hospitable sa kanila, binlas ng Panginoon niya. O bakit niya ihahatid? Di naman, omniscient ka. Kahit saan nga, nandiyan yung mga yan, pero inatid sila. Pero, ito na ngayon ang sabi nila. Verse 17, the Lord said, kita niyo bakit Lord na yan? Kasi yung isa dyan, si Jesus Christ. Tatlo yan Kaya pag hindi mo alam yung doctrine na si Kristo ay Diyos, magtataka, bakit sabi rito tatlo? Mamaya sasabihin, dalawa na lang sila. Bakit? Yung isa kasi, ang Panginoon yan, the Lord said, shall I hide from Abraham that which I do? Itatago ko ba kay Abraham kung ano yung plano ko? Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation. May prophecy. Mga kapatid, alam niyo ang masarap sa Panginoon? Kahit na isa kang katulad ni Abraham na nakatira lang sa tolda, dati siyang mayaman pero parang back to zero siya. Ang sabi ng Diyos, payayamanin ko si Abraham. Ang atin din ang prophecy sa kanya He will become a great and mighty nation. O di ba ngayon? Si Abraham, sino yung pinanggalingan ng mga Hudyo? Sino yung pinanggalingan ng mga Arabo? Lahat ng Arabo galing din kay Abraham. Doon nga lang sa isang asawa niya, si Hagar. Yung mga Hudyo galing kay Isaac. Noong lahat yan, pagka nakita nyo sa Middle East, alos galing kay Abraham yan. Dating walang anak Kaya huwag mong iismulin yung isang tao, kapatid. Pag binless yan ng Panginoon, sabi mo wala siyang pera, pag binless yan ng Panginoon, baka buong kayamanan ng mundo ibigay sa isang tao yan. At kahit tayo, pagka napagkatiwalaan ka ng Diyos katulad ni Abraham, kaya ibigay yan. And all nations of the earth shall be blessed in Him. Paano nangyari yun? Tayo, kasama tayo dyan. Lahat ng tao na blessed dahil kay Abraham. Bakit? Kasi kay Jesus Christ. Nanggaling sa kanya si Jesus Christ, katawang tao. Ano pa? Yung Bible. Sinulat lahat yan ng mga Hudyo na galing kay Abraham. Nakikinabang tayo. Yung simbahan. Tinayo ni Kristo na isang Hudyo. Meron tayong simbahan ngayon. Lahat ng naimbento, mga kapatid, halos karamihan ng naimbento, sabi ko sa inyo, mga Hudyo nag-invento niyan. Yung Facebook natin, si Mark Zuckerberg. Yung Microsoft natin, mga Hudyo yan. Yan nag-invento ng Waze, nag-invento ng Google, lahat ng mga medisina, mga Hudyo yan. I-bless ka talaga. Kaya, ang challenge ko sa inyo, bago tayo pumunta sa chapter 19, mga kapatid, i-aim mo sa buhay mo, Lord, make me a blessing.
Ibig sabihin, ano man ang kalagayan ko ngayon, pwede mo pala akong gamitin kasangkapan para maging pagpapala, no? Hindi man sa maraming tao, kahit na yung sa pamilya mo lang. Na kung nagtatrabaho ka, I believe, binibless ng Panginoon yung pamilya mo dahil sa'yo, financially. Pero sana isama mo na yung spiritually. Ano? Ibahagi mo yung natutunan mo sa kanila. Okay, eto na ngayon. Nalaman ni Abraham, kasi sinabi nila bukod sa pagpapalay natin siya, ang mangyayari, anong sabi nila? Tumalan na sa verse 20. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous, pinaalam nila yung mission nila. I will go down now and see whether they have altogether according to the cry of it, which is come unto me. And if not, I will know. Sinabi nila, Abraham, alam mo ang talagang mission namin na padaan lang kami sa iyo, wawasakin na namin ng Sodom and Gomorrah. Yan ang instruction sa amin. Alam niyo si Abraham, ano siya nakiusap siya. Ang pangalawang bahagi ng lesson kanina, Abraham was visited by angels. Ngayon, Abraham pleaded for Sodom. Namagitan siya, nanalangin siya sa Diyos, Lord, wag naman. Wag mo naman. Alam mo, minsan may mga ganun sa Bible, Hindi ba alam ng Diyos ang ginagawa niya? Siyempre alam niya, kaya siya nag-decide. Alam mo, may mga sa tao, ingat tayo kahit sa atin. May mga kasalanan tayong ginagawa na minsan pinapatawad ng Diyos, ulitin natin, pinapatawad. Pagka dumating yung panahon na a point of no return, dumating na kasi ang Sodom and Gomorrah dun sa point na binigyan na sila ng pagkakataon ng Diyos, hindi na sila magsisisi. Ngayon sasabihin, bakit sila ginyats? Ba't hindi pa inantay ng Diyos yung sa impyerno? Alam niyo, may principle dyan mga kapatid. Ito medyo malalim. Ayoko rin i-preach yung ganito, pero pag pastor ka, hindi mo i-preach kung ano yung nasa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng pumili. No? Alam niyo yung judgment, ganito yan. Balikan natin si Noah. Di ba sa panahon ni Noah, sabi ng Diyos, dahil sa sobrang sama ng tao, papatayin ko na lang lahat sila. No? Ngayon, sasabihin mo, hindi ba kayang hintayin na lang ng Diyos? Meron pa kasing final judgment Yan na yung talagang babalik na si Kristo, ahatulan niya na lahat, kukunin niya yung mga sa Kanya. Alam mo kung ba't hindi nantay ng Diyos? Kasi pag hindi niya pinabahan ng panahon na yon kay Noah, pati si Noah mahahawa na sa kasalanan. Kumbaga sa sakit sa katawan, di ba pagka may diabetes ka, ang una, may missionary tayo sinusuportan, putol na dalawang paa niya. Si Rene Rolda, sa Cambodia. Una, nagsiserve yun. Sige lang, may sakit siya, pero sir, may naputulan ng isang paa. Nung nakita ko yun, hindi ako parang ayoko siyang tignan Sabi namin, sana mag-resign na siya. Hindi, bumalik pa siya. Sumunod, pa rin talaga, pinutulog, dalawang paa ngayon. Dalawang paa wala, pero missionary pa rin siya, bumalik pa rin siya. Kaya kung nadala din yung usapan, bakit pinutol yung paa? Kasi yung gangrene, yung kung ano man yung nagdudulot ng sakit na yon, kakalat sa buong katawan. Kaya kailangan putulin. So parang ganun ang ginawa ng Diyos sa yung pinalubog yung buong mundo. Para ma-preserve lang yung isang lahi, ganito rin dito. Kumbaga, ito yung tanda nasa Kanaan. Sila lang yung Kanaan, yan yung Israel ngayon. Yung Sodom and Gomorrah, dalawang city lang yan. Napuntahan ko yung Sodom and Gomorrah na to. Ngayon, alam mo kung ano to? Yan yung Dead Sea. Bakit siya Dead Sea? Nakita niyo, 4,000 taon na yan mula nung sinunog to. Hanggang ngayon, Dead Sea pa rin siya. Ganun magparusa ang Panginoon. Ibig sabihin ng Dead Sea, walang nabubuhay doon na isda. Gumanong ka rin, lulutang ka kahit hindi ka lumalangoy. Lulutang ka talaga. Bakit? Kasi pinakamalalim na lugar sa buong mundo, yung Dead Sea. Bakit kaya sa lumalim? Siyempre sinunog yun nagkaroon ng hukay na malalim, Tapos yung alat niyan, di ba maalat ang dagat? Yung tubig sa dagat, 7 times ang salinity niyan. Kaya actually, later on, baka maging kayamanan ng Israel, kaya siguro lulusubin na siya ng maraming bansa. Pero mga kapatid, eto muna tayo, bakit binili si Abraham? Sabi niya sa verse 22, and the man turned their faces, nasa chapter 18 ako, from thence towards Sodom. But Abraham stood yet before the Lord. Alam mo, kinausap niya ang Panginoon. Sana ganun tayo, Mga kapatid, sana tandaan nyo, tayo tinawag ng Diyos, papaalala ko sa ito, tinawag tayo ng Diyos para maging witnesses. Ano yung witnesses? Ipagsabi natin. Yung naranasan natin, yung nalaman natin. Hindi tayo tinawag para maging judges. Minsan tayo,
Hindi naman tayo Diyos, kung makahatol tayo, ay, walang pag-asa yan. Ay, yan, pupunta sa impyerno yan. Huwag tayo maging judgmental. Ako, alam ko, maraming pastor ang magkukundina sa akin kasi pag nakikita nila kung paano ako mag-minister dito, no? Ang principle ko rito, lahat welcome. May mga simbahan na pinipili lang nila yung dadalhin nila sa simbahan. Masalamat tayo, hindi tayo ganito, no? Dito, welcome everyone. Ano man ang lahi, ano man ang nakaraan mo, you are welcome. Makinig ka lang sa salita ng Diyos. At kaya natin ang Diyos ang magpabago sa tao. Hindi tayo, no? So, ano mo sabi parang sinasabi nila, Panginoon, bakit sa'yo wala na silang pag-asa? Pwede ba akong makiusap? Mahaba to, pero isoshortcut ko na lang. Ha? Ang una niya sinabi sa 23, Abraham drew near and said, "Wilt thou also destroy the righteous with the wicked?" Panginoon, ba't naman nakatulan mo na? Pinapigilan niya ang Diyos. Samantalang tayo kung makakilos ngayon. Alam mo, may dalawang disciple ng Panginoon, si John at saka si James. Pag nagagalit sila dun sa mga hindi naniniwala, Panginoon, pwede bang magtawag kami ng apoy para sunugin na sila, kasama nila ang Panginoon, ha? Parang sinasabi na, daig niyo pa ako. Okay? Ganun talaga may mga taong ganun, ano? So dito, baligtad naman si Abraham. Ang Diyos na nagsabing susunugin niya na, awat Panginoon, awat. Lord, pwede bang makipag-ano muna ako sa'yo? Ang tawag dito, pleading. Nakikipag-areglo muna, nakikiusap, namamanhid. Ang una niyang pag-usap, i-destroy mo ba ang city kung merong righteous dyan? Alam niyo kung ba't alam niya na may righteous dyan? Nandyan yung pamangkin. Si Lot. Diyan nakatira si Lot. Si Lot may asawa, may maraming anak, may maraming manugang, may maraming apo. Ang assumption ni Abraham, nagwi-witness si Lot dun sa Sodom. Kahit pamilya man lang sana niya, dapat born again na yung mga pamilya niya. Ang assumption niya, meron pa naman siguro 100 Kristiyano diyan. Pero dinaba niya yung tawad niya. Sa verse 24, sabi niya, kung may 50 na Kristiyano diyan, righteous. Ang tawag diyan, righteous, ha? Of course, pare-pareho yung makasalanan niya, pero pag nagsisi ka na sa kasalanan at naniwala kay Kristo, righteous ka sa tingin ng Diyos. Pag may 50 ba, susunugin mo? Alam mo, sagot ng Diyos, hindi. Sige, kung meron. Medyo nag-isip pa rin si Abraham. Siyempre, wala sa loob na Sodom eh. Panginoon, huwag ka magalit. Kung ano ba, 45? Hindi. Sabi ng Diyos, sige, hindi. Pakalawang tawad, 45, no? Nag-isip pa rin, Panginoon, baka hindi mabot ng 45 eh. 40. Hindi pa rin. Tawad niya, 30. So, hanggang 20. Pinakahuli, talagang nakikusap, Panginoon, huwag ka magalit sa akin, ha? Siguro, ang inisip niya, baka si Lot lang, baka hindi siya nakapag-witness. At least man na yung asawa niya, 2 na sila. Kung may mga anak siyang lalaki na 3 o 5, no, 7 na sila. May anak siyang mga babae, no? May apo pa. Sabi niya, sigurado may 10. So safe na ako. Sige, Panginoon, 10. Sige, hindi ko susunugin. Yun ang usapan nila dyan. So mga kapatid, dyan ang chapter 18. Ang tawag natin dyan, angels came to Abraham. Para lamang siya inform na meron kami mission, pero bago yun, may anong Panginoon sa'yo, i-bless ka. Punta na tayo sa chapter 19 ngayon. Ito ang iniiwasan ng maraming pastor na i-preach, pero wala tayong magawa, kasama ng Bible yan, no? Hindi pwedeng hindi i-preach. Punta tayo sa chapter 19. Ang general title nito, Angels went to Sodom to destroy it. Wawasakin na nila, no? Pwede pa tayong pumunta sa verse 1 muna, although hindi natin babasahin lahat, no? Ang sabi ng chapter 19, verse 1, and there came 2 angels to Sodom. Ba't dalawa na lang? Ba't dalawa na lang? Kanina 3, di ba? Naiwan na ang Panginoon. Yes. Siyempre, hindi na siya pupunta dyan. Makasalanan lugar yan eh. Tsaka may inutusan na siya eh. So, 2 na lang yung nagtuloy. Anong ginagawa ni Lot? Lot sat in the gate of Sodom. Alam niyo kanina ito yung pagkakaiba ng dalawa. Si Abraham, nakaupo sa tolda. Mahirap na tao. Ito, gate. Alam mo, pag sinabi sa Bible, pag nakita niyo nakaupo sa gate, ibig sabihin yan, government official yan. Si Lot, ang taas na posisyon niya sa Sodom. Ibig sabihin, hindi mo lang pamilya yung pwede mo mawitnessan, pati empleyado mo dapat mawitnessan mo na. Kaya siguro nag-iisip si Abraham, baka sa 100 meron baka 50. Ang una niyang tawad, 50. Ano na yun? Parang katamtaman na yun, no? Kasi, government official siya, nakaupo si Lot. Nakita niya ngayon yung 2 angel. He bowed himself with his face toward the ground. Siyempre, kahit paano Kristiyano siya, backslider nga lang. Mga kapatid, pagkakaiba nito sa chapter 18, si Abraham, spiritual na Kristiyano.
Sa chapter 19, Kristiyano pa rin si Lot pero backslider. Gusto mo ba yung backslider? Yan yung hindi na sumatin sa church. Yan yung hindi na nagsiserve sa Panginoon. Pero hindi nawawala yung pagiging Kristiyano mo. Tanda mo yan. Once saved, forever saved tayo. Alam ko, may mga ibang grupo na nawawala yung kaligtasan nila. Sa atin, ang teaching sa Bible, pag-anak ka ng Diyos, wala na. Hindi na pwedeng mawala yung pagka-anak ng Diyos. Kaya lang, anong klaseng anak ka ng Diyos? Ikaw ba ay masunuring anak o masuwayin na anak? Nakakalungkot si Lot, masuwayin. Alam niyo ba ang background talaga nito? Nung nag-aaway na yung mga, dati magkasama yung si Abraham tsaka si Lot eh. Kaya lang, sa sobrang dami ng tupa nila, nag-aaway yung mga pastor nila kasi nag-aagawan sa, sabi ni Abraham, anak, pamangkin niya eh. Hindi maganda nag-aaway yung mga empleyado natin eh. Gawa tayo ng solusyon. Dapat ganun din ang Kristiyano, iniwasan din yung pag-aaway, no? Now, total, lawak naman ng teritoryo, hatiin natin sa dalawa. Ginawa siya ng Tapos, pero, dahil spiritual nga si Abraham, sabi niya, ikaw maunang pumili. Meron silang nilagay na tanda. Pag pinili mo yung kanan, sa akin yung matitira. Pag pinili mo to, sa akin. Abay, ang ginawa ni Lot, bumoto siya, ginamit niya mata niya. Tinignan niya, uy, napakabataba ng lupa kasi marami siyang tupa eh. Kung saan maraming maraming damo, yun ang pinili. Hindi niya alam yung lugar na malapit sa Sodom. Mga kapatid, ingat tayo sa Sodom. Na pag nabing Sodom, ingat tayo sa bagay na kasalanan, no? Kung pwede tayong lumayo, minsan sabihin, hindi ko naman ginagawa, pero malapit ka naman. Malapit mo sa kasalanan. Si Lot, hindi siya pumasok muna sa Sodom eh. Parang kumbaga, ito yung guhit, Sodom yan, dito siya tumira sa malapit. Pag inaral nyo sa Bible, kamukat-mukat mo, nasa loob na siya. At hindi lang nasa loob. No? Government official pa siya. Ang tawag niya, compromiser. Nag-compromise siya. No? Naging government official pa siya. Ibig sabihin, katanggap-tanggap siya sa mga tao dyan. No? Yun na yun. So mga kapatid, at least dumating na. No? Alam mo, kukwento ko na lang mabilis, pero kung may time kayo, basahin nyo. Dumating yung dalawang angel. Siyempre may katawang tao. Siyempre pag pumili ng katawang tao, yan, gwapo rin at saka macho yung gagamitin nilang katawan. No? Malakas. Nakakita ng mga taga-Sodom gumura yung bisita niya. Ginugulo siya ng gabi. Sabi niya, Lot, ilabas mo yung mga bisita mo, gusto namin silang makilala. Now, pag ginamit mo yung salitang makilala sa Bible, iba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, gusto nila magkaroon ng intimacy, sexual relationship. No? Kasi alam niyo na kung ano yung mga nasa Sodom and Gomorrah, no? Basahin niyo na lang mga kapatid. Sabi niyo, hindi ako, magulos tuloy kayo, mga bisita ko to. Sabi niya, huwag niyo siya nagagalawin, bisita ko to. Alam niyo, inoper pa nga ni Lot, meron akong dalawang anak na dalaga. Sina lang busuin niyo. Now, gumagamit ako ng mabigat na salita, yan ay nasa Bible mga kapatid, no? Normally, hindi yan ipipreach pag may mga bata or pero mature na tayo. I hope makuha niyo to, no? Sabi niya, huwag mo nang galawin niyo. Kasi ang gusto ng mga lalaki ron, mga bading, yung mga bisitang gwapo, no? Sabi niya, hindi ko ibibigay sa inyo, no? Yung mga anak ko, sila na lang. Ang gusto nun mga lalaki talaga, di ba? Anong pakialam nila sa mga babae kahit dalaga pa, no? Alam mo, ang ginawa ni Lot, lumabas siya. Kasi inaawat niya eh. Alam niyo, ang ginawa nila, si Lot naman ang nila, kumbaga, dinaluhong nila si John. Ang ginawa ng dalawang angel, siyempre makapangyarihan yung anghel eh. Kahit nakasara yung pinto, nakikita nila yung sa labas, gumawa sila ng parang, hinila nila, nakapasok na yun si Lot. No? Ang ginawa ng mga angel, dahil makapangyarihan sila, binulag nila yung mga lalaki. Pero alam niyo, nakakalungkot yan. Matatawa kayong makakasal. Bulag na nga sila. Alam niyo, ginagawa pa na, imbis na umuwi sila sa kanyang bahay, sige pa rin, hinahanap pa rin nila yung pinto. Pag pinasan nyo yan, matatawa kayo. Ang gusto pa rin nila, mabuksan yung pinto, bulag na nga sila. Alam niyo kung bakit? Sabi mo, yung mga angels, hindi sila omniscient eh. Akala nila, pag binulag nila yung mga taga-Sodom, titigil na sila sa kasalanan nila. Hindi. Kahit bulag talaga eh. Yun pa rin, hinahanap pa rin yung mga lalaki. So mga kapatid, ang ginawa ngayon, sabi ng mga angel, so tuloy natin sa outline natin, 2 angels visit, Lot entertained the angels, katulad din ni Abraham, Lot protected the angels, ganun din yung hospitality ha. Sa hospitality mga kapatid, pag may bisita ka, kasama sila sa protection mo. No? Dapat po-protection mo sila habang nasa ilalim sila ng bahay mo. Then Lot molested by the men of Sodom, pero nirescue sila ng mga angel. Eto na ngayon. Kaya tayo pupunta ngayon sa verse 12. Yung binasa na ni, sino ba nagbasa kanina? Brother Randy, no? Punta na tayo sa verse 12. Kaya tayo doon nagbasa. Punta tayo sa verse 12. And the men said unto Lot, nung naligtas na nila si Lot,
Meron ka ba rito mga kamag-anak? Anak, mga manugang, son-in-law, mga anak na babae. Whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. Mga kapatid, ito yung principle ng salvation. Pag ang Diyos, ang tawag dyan, anathema eh. Pag inathema niya na yung lugar, pag under na siya ng sinabi ng Diyos, sumpain ang lugar na yan, wawasakin ko na yan, pag nandoon ka, mawawasak ka rin. Kahit Kristiyano ka, no? Pero sabi niya, Lot, bago namin ibigay yung ultimatum o yung parusa sa lugar na to, umalis na kayo sa lugar na to. Kasi itong lugar na to, wawasakin na to. Susunugin na, no? Ganyan ang Panginoon. Alam niyo ang principle dyan? Principle yan ng rapture, kung alam niyo na yung doctrine of rapture. Pag Kristiyano ka, kahit backslider ka, pag bumalik ang Panginoon, ito yung paniwala natin, no? As a Baptist, kasama ka. Pero may mga ibang nagtuturo, pag daw backslider ka, may iwan ka. Hindi totoo yun. Kasi ito yung isang example niyan eh. Backslider na nga si Lot eh. Pero sabi niya, hindi namin maibababa yung apoy hanggat nandiyan kayo. Ganun kaprotektado ang Kristiyano sa ating kaligtasan. Kahit backslider ka, kahit hindi ka na sumusunod sa Panginoon, ililigtas ka pa rin. As long as nagsisi ka sa kasalanan mo, sumampalataya kay Kristo. Pero nakakalungkot naman kung ligtas ka lang, wala kang ginawang paglilingkod sa Diyos. Yun ang nangyari kay Lot. Hindi siya nag-serve habang buhay siya. Hindi niya nga lawitisan yung kamag-anak niya eh. Kasi mamaya mapuprove nyo, ang nasave lang, sino? Siya lang, dalawang asawa niya, dalawang anak na dalaga. Ano nangyari sa mga anak niya lalaki? Hindi sila Kristiyano. Ano nangyari sa mga manugang niya? Hindi sila Kristiyano. Ano nangyari sa marami niyang apo? Hindi sila Kristiyano. Mamaya makikita nyo, no? So mga kapatid, sabi niya, pero binigyan sila ng chance. Lumabas na kayo. Parang gano'n, baka sa mga bisita natin, meron pang hindi ligtas. Ito rin yung mensahe ngayon ng Diyos. Meron siyang judgment na ibibigay sa mundo. Yan yung impyerno. Pero, gusto ng Diyos, bago ka mag-exit sa mundong ito, tanggapin mo si Kristo as Lord and Savior para hindi ka mapunta sa kapahamakan. Yung Sodom and Gomorrah, literal na apoy. Pero, parang illustration lang yan ng impyerno na talaga yun, forever. No? Ang sabi niya, lumabas ka. Ibig sabihin ng lumabas, kasi ang mundong ito, pag alam yung doktrina, lahat ng pinanganak sa mundong ito, nasa panig ni Satanas. Yan yung mundo. Kaya nga for God, so love the world. Paano ka makakasama sa mundo? Tanggapin mo si Kristo. But as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God. Pag tinanggap mo siya, bagamat nasa mundo ka, hindi ka na taga-mundo. Tayo mga kapatid, isipin nyo, hindi na tayo taga-mundo. Nakatira lang tayo sa mundo, pero yung spirituality natin, anak na tayo ng Diyos. Anak na tayo ng Diyos. So, kung hindi ka paligtas, ang pinagagawa ngayon ng mga anghel, lumabas ka sa mundo, lumabas ka sa Sodom. Kumbaga, pagka tinanggap mo si Kristo, lumabas ka na sa kaparusahan ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin niya mga kapatid, kung nakukonekta nyo. No? And then verse 13, for we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the Lord. Nakarating na sa Diyos ang kasalanan nito, the Lord that sent us to destroy it. Mga kapatid, i-destroy na yan. Anong ginawa ni Lot? Ito minsan ang gagawin natin, baka hindi pa kayo nag-witness. Anong ginawa niya sa 14? Lot went out, abay, nagkumahog si Lot. Anong ginawa niya? He spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, get you out of this place. Di tama yung sinasabi niya, nagsusulwining na siya. For the Lord will destroy this city. Pero anong sabi ng mga manugang niya at apo? But he seemed as one that mocked unto his son. Sabi niya, baliw na si Lolo. Nababaliw na si tatay. Anong sinasabi mo? Ay, yaman natin. No? Ang saya dito. Ang daming party rito. Ang daming bisyo rito. Ay, anong sinasabi mong susunugin? No? Pero mga kapatid, hindi nila alam. Ganyan din ang nangyayari sa mundong ito. Pag nagsishare tayo, hindi sila naniniwala sa impyerno. Pag nagsishare tayo patungkol sa Panginoon, they don't believe in Christ. Sige lang, magtawa kayo. No? Pero at least sinabihan sila, kaya na nakakalungkot kay Lot, ingat din tayo. No? Minsan baka busy tayo sa paghahanap buhay. Ganun na nangyari kay Lot eh. Kaya siya naging government officials eh. Nag-business siya, nagnegosyo siya, dami niyang pera. Siguro sabi niya, tsaka ako nawiwitnessan yung mga anak ko, mahaba pa naman ang panahon. No one knows. Jesus can come back anytime. Ang sabi niya, ang pagbabalik niya parang magnanakaw. Na hindi siya magnanakaw. Ang ibig lang sabihin na parang magnanakaw. Ang magnanakaw, hindi naman sabi, ay, magnanakaw ko sa iyo mamayang gabi ha. Maghahanda ka na. Aatake ang magnanakaw sa panahon na hindi mo ina-expect. Sa oras na hindi mo ina-expect. Eh, ibig sabihin, ang Panginoon darating siya sa panahon na hindi mo inaasahan. Ngayon, pag ang tao hindi naniwala kay Kristo, either rapture yan,
kukunin niya lang yung naniwala sa kanya, maiiwan yung hindi naniwala. O kaya naman, pag namatay ang tao, nauna siya namatay bago bumalik si Kristo, pupunta sa impyerno. Hindi na siya makakaalis doon. Naalala niyo yung mayaman tsaka si Lazaro? Nakikiusap si mayaman, nagpahingin tubig, kapatak na tubig. O kaya, ibalik niyo ako dun sa mga kapatid ko. Kung napunta ako rito, pagsasabihan ko sila na totoong may impyerno. Pero hindi na pwedeng bumalik yung patay. Kaya pag napasok ka sa impyerno, hindi ka na makakalabas doon. Kahit yung mga nasa langit, hindi na pababalikin ng Diyos. Anong sagot lang ni Abraham? Para maligtas sila, nasa kanila si Moses. Nang ibig sabihin na Moses, nasa kanilang Bible. Na ang Bible na yan, ipapangaral po, mga kapatid, ipapangaral po ng mga mangaral na katulad natin. Thank you, brother. So, sana, makita niyo mga kapatid, na nag-witness nga, pero wala ng oras. Verse 15, and in the morning, yan ang binasa natin kanina, as the morning arose, then the angel says in Lot, saying, Arise, take thy wife, and 2 daughters which are here. Yun na lang ang pwede nilang alagkarin. Sabi niya, Lot, wala nang panahon. Isama mo na yung asawa mo, yun na lang ang pwedeng sumama sa'yo, at saka yung 2 anak mong dalaga pa. Alam mo ba hindi nakapag-asawa yun? Dahil lang ba hindi nakapag-asawa yun? Kung konti lang ang lalaki, Maraming babae. hindi na maraming babae. Ayaw nilang mag-asawa ng babae. Yung mga taga-Sodom. Pag mga bakla yung mga nando doon. Yung baklang now, ginagamit ko yung bakla in a biblical term, Hindi lahat ng nag-aaktong babae, hindi yun yung talagang bakla talaga na lalaki talaga ang gusto nila. No? So hindi nila kursunado yung mga babae. Kita mo, ino-offer nga kanina, di ba? Ayaw. Lalaking gusto nila. So, since sila lang ang pwedeng sumunod sa kanya, dahil sa rupa niya, sila yung inakot niya. No? Anong sabi? Tingnan natin sa verse 16. Ang sabi niya, isama mo na yung asawa mo at saka yung 2 anak na babae, kundi masasama kayo sa consuming the iniquity of this city. And while he lingered, alam niyo, nagdadalawang isip pa si Lot eh. Sabi niya, the men, siyempre maawa ka sa anak mo, sa manugang mo, no? Sa mga apo mo. Ayaw mo silang iwanan, alam mo masusunog sila. Alam mo ginawa ng angel? Hinatak na lang si... 2 yung angel, di ba? Opo, yung malaki. So ilan ang hatak nila? 4, di ba? I'm not sure kung si Lot yung isa, yung asawa niya, tapos yung isang angel, yung 2 anak na babae. Para nang makalabas na sila. Kasi susunugin na eh. Eh di nakalabas na sila, mga kapatid, Verse 17, and it came to pass, nasa labas na sila. Na kung ito yung teritoryo ng Sodom, nasa labas na sila, pero plain pa rin, plain, May utos sa kanila eh. Anong utos sila sa verse 17? Kung makalabas na sila, escape or die. Ibig sabihin, tutulungan sila palabas. Pero sa labas, sila na ang mag-decide. Mga kapatid, may bulisyon ng tao. Minsan sa salvation, inaano pa natin siya eh. Talagang, sige na, umattend ka, sige na, mag-pray ka, tanggapin mo ang Panginoon, nililid kita sa prayer. Pero, yung magpatuloy siya, sa kanya na yun. Pag-pray lang natin, sabi niya, binitawan na sila. Ngayon, huwag kayo makontento dito lang sa border. No? Ang gawin nyo, tumakbo pa kayo, escape or look not behind, huwag kayo lilingon. Alam mo ba paglilingon? Pag lumingon ka kasi, yung energy mo, kailangan mo yung energy mo para makatakbo ng malayo-layo eh. Kasi, pwedeng nandito yung apoy, kahit walang apoy dito, mapapasok ka pa rin eh. So sabi niya, dumiretso na kayo, bilisan nyo, huwag lilingon pabalik. Kasi pag lumingon ka pabalik mga kapatid, nagsayang ka ng oras. Tapos yung attention mo na rin. Kasi pagka tumatakbo ka, lalo na yung runner, meron lang silang tinatarget na finish line eh. So, kailangan doon ang concentration mo. Huwag kang lilingon sa kanan, lalo hindi ka pabalik. Kasi masisira ang oras mo, yung attention mo, pati yung energy mo. Sabi niya, walang titingin pabalik, neither stay down in all the plain. At huwag kayong makontento lang dyan sa plain. Kahit nasa labas na kayo na Sodom, kailangan umanap kayo ng lugar na malayo sa Sodom. Ibig sabihin, forward. Pangalawa, mas mataas sa Sodom kasi plain yun eh. Kailangan yung mataas na bundok. Kaya ang title natin, Go to the Mountain, Don't Look Back. Alam mo ang ibig sabihin talaga sa atin yan? Na wala na tayo sa Sodom. Pero nasa mundo tayo makasalanan na inuulit ang kasalanan ng Sodom. Ang sabi ng Panginoon, umakyat tayo sa spiritual level natin. Magpatuloy tayo mag-grow, tapos yung spirituality natin, pataasin natin. Huwag yung pabalik, Huwag tayong lilingon pabalik, mga kapatid. Pero, alam nyo, nakiusap si Lot. Tingnan natin yung pakiusap niya, nag-compromise. Alam nyo, kung meron kayong alam na nag-compromise, ibig sabihin ng compromise, yan ang ayaw ng Panginoon,
hindi ka mainit, hindi ka malamig. Maanigamgam. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Kaya, ang challenge ko sa inyo, since unang Sunday ito, kung sa Panginoon tayo, maging mainit na tayo. Kasi pagka, hindi, gusto ko sa Panginoon, Pastor, pero pwede ba isang kamay lang, isang paa lang, ay lumilingon ka pabalik noon. Lumilingon ka pabalik noon, no? Ang sabi niya, ito yung pakiusap niya ngayon sa verse 18, Lord said unto them, oh, not so, my Lord. Ang bihira, no? Tinutulungan na nga siya, pero may pakiusap siya. Verse 19, Behold now, thy servant hath found grace in thy sight. Nire-recognize niya na sa biyaya mo, Panginoon, nakaligtas kami sa Sodom. Thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life. Salamat. Ayun, tama naman yun. Lumingon ka pabalik, pero magpapasalamat ka lang, no? And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me. And hindi ko maintindihan eh. Sabi niya, hindi ako pwede tumuloy sa bundok eh. Baka mamatay ako eh. Siguro iniisip niya yung matanda na siya, na medyo mahirap nga naman umakyat sa bundok, no? Para mga Kristiyano, ayoko nang mag-serve sa Panginoon kasi wala na akong time sa barkada ko. O baka wala na akong time sa pamilya ko. May mga gano'n na parang pinipigilan mo yung sarili mo, imbis na sabi mo pumunta ka sa mataas na level ng spirituality, ay, okay na ako dito. Alam mo yung tawag sa salitang English niyan? Mediocre. Mediocre, yung alang-anin. No? Wag gano'n, kailangan pumunta ka sa either mainit, o pag malamig, hindi ka sa Panginoon. No? So, yun ang, tapos ang pakiusap niya, behold now, siya pa yung nag-iusap. Meron namang isang syudad dito na malapit, mga kapatid, ingat kayo. Sa lugar na nasa kalooban ka nga ng Diyos, pero nasa border ka naman. Ano yung ibig sabihin ng border? Kanina nga eh, si Lot, nung una sa tumira, wala pa sa loob ng Sodom eh. Pero nasa tabi, siyempre nakikita niya yung ginagawa niya, nahinggit siya, hanggang pumasok na siya. Kaya sa napahama. Pero dahil anak pa rin siya ng Diyos, biyaya ng Diyos, kahit backslider ka, umalis ka dyan, bago ko sunugin. Umalis nga siya, sabi ng Diyos, lumayo ka pa. Hindi, sabi niya, hindi, gusto ko lang dito. Lumingon pa nga actually yung asawa niya dyan, mamaya makita niyo ba't lumingon, Lumingon pa siya, no? Pero pag-usap niya, pwede ba dito na ako sa Soar, yung daw maliit na city, na malapit lang. Verse 21, and he said unto him, See, I have accepted. Mga kapatid, ingat kayo sa pinagpipray niyo sa Diyos. Minsan ang prayer mo, yung compromise eh. Ano pwede kang, kunwari, ang Kristiyano, pag dalaga pa, hindi ko lang, may dalaga pa dito, binata, no? Pag Kristiyano ka, dapat Kristiyano asawa mo. Pero minsan sasabihin, Panginoon, gusto ko si ganito eh. Alam mo, pag pwede ba ibigay mo siya sa akin, pwede sagutin ng Panginoon yan. Pero ikapapahamak mo yan. Ito yung prayer niya eh. Pwede bang dito na lang ako? Siguro, nakundi ka rin ng Diyos. Sige na nga, do. Pero sinasabi ng Diyos, hindi yan ang perfect will ko sa'yo. Ang perfect will ko sa'yo, bundok. No? Pero since gusto mo dyan, at bulisyon mo yan, tandaan niyo, ang bulisyon, ino-honor ng Diyos. Kahit hindi ng perfect, ang tawag ko dyan, permissive will of the Lord. Kunwari, kalooban ng Diyos, alam niyo ba, pag Kristiyano ka, ang perfect will sa'yo ng Diyos, nasa simbahan ka, pag-araw na linggo. Yes. Daming verses sa Bible kaya, do not forsake the assembling of ourselves together. Kanina, may tinext ako sa group natin, no? I was glad, sabi ni David, when they say unto me, let us go unto the house of the Lord. Na last week, inaral natin si David, kahit maging security guard lang ako sa bahay ng Panginoon, kaysa sa palasyo, pag-araw ng Panginoon. Mga kapatid, yun ang perfect will. Pero Pastor, Panginoon, okay lang ba, matulog lang muna ako sa bahay, papayagan ka ng Diyos. Pero ikakapahamak mo yun. Okay? Di pinayagan siya. Verse 22, Haste thee, sabi pa rin ng Diyos, escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Therefore, the name of the city was called Zoar. Yan, punta na tayo sa 23. Patapos na po tayo. Di, sumikat daw ang araw, umaga na, the earth, when Lot entered Zoar, verse 24, Then the Lord rained upon Sodom and Gomorrah, brimstone, and fire from the Lord out of heaven. Bago binagsak yung parusa, yung judgment, tinanggal muna yung Kristiyano. Kaya, sana maniwala kayo, no? Kahit na alam mo may gustong ng doktrina na pag unfaithful ka, may iwan ka dito. Dapat mga pastor ang may gusto nun. Para matakot yung mga miyembro na maging faithful kayo. Pero wala eh. Kahit na gusto namin sanang gano'n, pero ang turo sa Bible, katulad ni Lot eh. Hanggat hindi sila lumabas, hindi sinunog eh. So gano'n din ang mangyayari dito. Alam niyo, isa pang example niyan, pagka-giyera, magigiyera yung, kunwari ito, Armenia at saka, Azerbaijan. Kunwari dati magkabati. Alam mo bago kung ang Armenian magpapasabog dun sa kabila, ang gagawin niyan, may mga ambasador yan, may mga tauhan siya ron. Ililikas niya muna yan. Bago niya utasan yung military niya na
Bombay nyo na yan. Ganon din ang Diyos. No, anak niya tayo, ambasador niya tayo. Diba sabi sa Bible, we are the ambassadors of Christ. So bago girahin ng Diyos ang mundong ito, tatanggalin niya yung mga ambassadors niya. Kaya tama yung doktrina na kahit na backslider ka, save ka. Pero save ka na. Pero ang gusto sana ng Diyos, kaya kanya niligtas para maglingkod ka, pero ang paglilingkod dito sa mundo. Mga kapatid sa langit, kahit gusto mo maglingkod doon, wala nang choice doon eh. Ako naniniwala, mas natutuwa ang Diyos pag naglilingkod tayo sa Kanya dito sa mundo. So mga kapatid, okay, tuloy natin, ilang verses na lang. Verse 24, pinaulan na ngayon, verse 25. And overthrew those cities and all the plain. Dalawa yung cities, Sodom and Gomorrah. And all the inhabitants of the cities, tao, hayop, halaman, patay lahat. Mga kapatid, no? And then, that grew upon the ground. Pero ito nakakalungkot, last verse natin. But his wife looked by. Di ba yung utos kanina? Walang lilingon pabalik. Hila-hila na nga eh. Kaya nung binitawan na siguro, alam mo, illustrate ko lang sa inyo kay Mrs. Lot. Alam mo bakit napalingon si Mrs. Lot? Una-una, taga dun siya. Hindi naman siya Hudyo eh. Binata si Lot nung sinama siya ni Abraham eh. Binata rin siya nung naghiwalay sila ni Abraham eh. So, naging asawa niya, unbeliever talaga. Ibig sabihin, yun talaga yung teritoryo niya. Na, mag-asawa kayo ng unbeliever. Pag sinabi na ng Diyos na, anak, sinusundo ko na kayo, mahihirapan ka. Kasi kung yung asawa mo hindi Kristiyano, anong tawag sa'yo? Torn between Two lovers. Gusto mo na sumama sa Panginoon, kasi gusto mo nang mawala sa pero nandoon yung mahal mo, minahal mo ng matagal sa mundo eh. Nakita nyo? Nakita niyo yung principle? Kaya ang Kristiyano, ang sabi nga sa atin, ang fellowship natin sa gawain ng Panginoon. No, do not forsake the assembling of. Kailangan sanay na tayong nagmamahalan sa isa't isa. Kaya kung may nag-aaway dito, magkasundo na tayo. No? Kasi pagdating sa langit, forever pa rin, tayo pa rin ang magkakasama ron. Buti sana kung hindi natin kasama, hindi. Kahit backslider yan, kahit magkaaway kayo rito, kung pareho kayo manak ng Diyos, magkasama kayo sa langit. Namaya sabihin ng Panginoon, diyan kayo sa isang accommodation. Forever diyan kayo. Mas mahirap yun, ano? Dito pa lang sa mundo, magkasundo na tayo. Magsasuggest pa ako ng pangalang dahilan bakit si Mrs. Lot napalingon. Hindi lamang nandoon yung mga kamag-anak niya, doon siya pinanganak, alam niyo, nandoon yung negosyo niya. Nandoon yung pera niya. Wala siyang binigay na offering sa Panginoon. Wala siyang ginawa para sa Panginoon. So, ano motivation niya na pumunta sa lugar ng Panginoon? Pero pag tayo, may ginagawa tayo sa Panginoon, ito mga bagay to. Kumakanta tayo ng makalangit na kanta, abay, excited tayo pumunta sa langit kasi ang kwet doon, perfect. Pag nag-o-offering ka rito, abay, sabi ko makapunta ron kasi nag-ipon ka ng kayamanan doon, nandun sa langit eh. Pag may mga nawitnisan kang tao, minsan nawitnisan mo, may mga miyembro tayo dito, may namatay. May miyembro tayo na uwi ng Pilipinas. Pero pag tayo napunta sa langit, lahat yan makikita natin eh. Sabi ka mapunta ron kasi nandun yung mga kapatiran mo. Yung mga ginawa mo para sa Panginoon. Pero si Mrs. Lot, wala siyang ginawa sa Panginoon. Tapos, nanghihinayin siya sa kayamanan niya. Kaya ingat tayo, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, huwag sa lupa. Kasi kung nasa ng kayamanan mo, nandun ang puso mo. Si Mrs. Lot, ang kayamanan niya nasa mundo eh. So kahit hinihila na siya, sandali, nandun yung kayamanan ko eh. Nandun yung mga kumari ko. Nandun yung mga kamarites ko eh. Ingat kayo. Kaya, makakanta kayo rito, naku, magiging excited kayo kasi ang mamimit nyo yung mga magagaling na musician sa langit, no? Including the Lord Jesus Christ. Pero kung wala kang involvement sa gawain ng Panginoon, abay, hindi ka lalabas talaga sa Sodom. Baka mangyari sa'yo, hindi pa pala 100% yung pananampalataya mo, ayun, hindi na kumpleto, naiwan pa. So mga kapatid, ang nangyari kay Mrs. Lot, ano nangyari sa 26? She became a pillar of salt. Walang pakinabang yung pillar of salt. Buti pa sana kung pillar of basalt ka, ng bato, no? May mga pakinabang pa yung Mrs. Pero yung salt, parang hindi karaniwan yan. So, in conclusion mga kapatid, bakit sinasabi sa Bible, actually ang Panginoon, next week, ito yung aralin natin, sinabihan siya ng Panginoon, isa-isang mensahe niya, remember, Lot's wife. Meron siyang ganung sinabi si Jesus Christ. Ang dami pong babae sa Bible, siguro mga 200. Pero isa lang ang sinabihan ng Panginoon na, remember Lot's wife. Ibig sabihin, lesson sa atin yun. Bakit niya pinapaalala sa atin? Dahil ang ibig niya sabihin, huwag na tayong lumingon sa mga bagay na sinumpa na ng Diyos. Ano yung sinumpa ng Diyos? Yung Sodom and Gomorrah, yung kasalanan. Pero dahil minsan, hindi tayo makagawa sa Panginoon kasi lumilingon pa tayo sa mga bagay
na sinusulit na ng Diyos. O kaya, huwag na rin tayo lumingon sa mga bagay na tapos na ang Diyos. Minsan, meron tayong relationship. Nag-break na kayo, pero hindi ka makamove on kasi Mahal mo. lagi, naalala mo lagi, no? Tapos, tinapos na ng Diyos yun sa'yo eh. Kung ano yung mga bagay na tinapos ng Diyos, sabi nga, let go, Forward. let God. Yes. Let go and let God. Pero, si Jesus, siguro yung isang kamay niya, nakahawak pa eh, no? Kaya, napalingon siya. Ibig sabihin, hindi ba nakahawak physically, yung attachment niya. Ang principle dito mga kapatid, minsan tayo, mas attached tayo sa mga bagay na masama kaysa sa bagay ng Panginoon. Dapat nakatingin tayo sa future mga kapatid, no? At tayo tinanggal na ng Panginoon dyan mga kapatid. So, alam niyo ibig sabihin ng salitang look back? To look back with longing and desire to go back. Huwag ganun. Huwag na nating balikan yung nakaraan nating buhay mga kapatid. Tinanggal na tayo ng Panginoon dyan, no? So, sabi nga po, there are many ways of going forward, but only one way of standing still. Kailangan forward tayo, upward tayo para sa Panginoon. So mga kapatid, sana po, don't look back. 2022 ngayon, 2025. May mga tagumpay ka. Number 1, sabi ko sa'yo, pasalamat ka lang. Number 2, take the lesson. Otherwise, kalimutan mo na lahat yan. No? Tumingin ka ngayon sa hinaharap at ang Diyos nandiyan siya sa atin. Sabi niya, alika, samahan mo ko, no? Sasamahan kita, go forward, pero huwag lang forward. Upward, kaya nga mountain. Kaya nga mountain. Kasi, alam niyo, ang mountain mahirap akyatin. Pero pag nasa mountain ka, mas matibay ka eh. Kasi yung kalaban mo, nakikita mo kagad eh. At saka pag bumaha, ay hindi ka kagad maabutan yan. Pagka sinulog yung Sodom, ang layo mo. Mga kapatid, ang tip ko sa inyo, nasa Panginoon natin lang tayo eh. Give it all. Give it all. Huwag yung konti ng Panginoon. Sa iba nga, binibigay mo sa tao, binibigay mo todo eh. All the way. No? Sige, ako, sa'yo na ako, all the way. No? Huwag gano'n. Sa Panginoon mo sabihin yan. Panginoon, muna ngayong oras na to, ngayong araw na to, ngayong taon na to, I'm yours all the way. No? So, go forward ako kung saan mo ko pinapupunta, sigurado forward yan, at aakyat ako sa mataas kasi yun ang gusto mo sa akin, maging mataas. Tayo magsitayo mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa mensahe. Very timely po ang mensahe ito, bagamat nakakalungkot Panginoon na may lugar ka po na hinatulan before time, Sodom and Gomorrah. May dahilan ka Panginoon, you are a holy God, you are an omniscient God. Alam mo na hindi na talaga magre-repent ang mga tao doon, kaya inuna mo na po itong hinatulan. At ito po'y magiging lesson at babala din po sa amin, na sa aming buhay we do not know kung kailan mo kukunin ang aming buhay na physical, or hindi namin alam kung kailan i-judge mo ang isang syudad o ang isang bansa or even ang buong mundo. Nasa prophecy ng Panginoon, natutunawin mo po ang buong mundo bago mo gumawa ng bagong mundo kung saan mo dadalhin ang mga naniwala sa iyo. Panginoon, habang hindi pa po dumarating ang panahon na yun, tulungan mo po kami na sa mundong ito ay matutunan namin ng mga lessons na katulad ng sinabi mo kay Lot, we need to get out of the place of sin, Panginoon, kung kami po'y nagtiwala na sa Panginoong Jesucristo, kami po'y nakalabas na sa makasalanang mundo, bagamat kami nakatira pa rin sa mundo. Subalit, Panginoon, ang utos mo rin po kay Lot, tumakbo siya ng malayo, forward, tumakbo siya ng pataas, papunta sa bundok. Ganon din po ang ninanais mo sa amin. Hindi mo lang ninais na maging anak mo kami sa pananampalataya, gusto mo rin kami maging matibay na anak mo, maging banal na anak mo, magamit mo kami sa iyong gawain. Katulad ng lesson po kay Lot, sana po, abang may panahon, mag-witness na kami sa mga kaibigan namin, mga loved ones namin, pamilya namin, Panginoon, dahil pagkapabalik na ang Panginoon, wala na pong oras, katulad na nangyari kay Lot. Ang lahat ng kanyang pamilya, except ang kanyang asawa at 2 anak na babae, ang lamang ang naligtas. At maging ang isa pang kasamang naligtas na si Mrs. Lot, ay naging haliging asin, dahil lumingon pa rin siya pabalik. Nawa, Panginoon, kami ay wag na pong lilingon pabalik para panghinayangan o mamiss namin ang mga bagay na kasalanan o bagay na hindi tama. Kung saan mo po kami iniahon, Panginoon, dito po kami tumindig, tumayo, lumakad pa forward, umakyat pataas, upang mas maging matibay kami at magamit mo kami, even sa bansang ito ng Armenia. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ng bawat kapatid habang kami po'y dadako sa maikling paanyaya. Habang lahat po'y nakayuko, nakapikit ang mata, kapatid, hindi ko po alam,
Kung lahat tayo, sana, bagamat napahamak si Lot at ang kanyang pamilya, ang good news, ligtas siya. Ibig sabihin, hindi siya napahamak. Kapatid, yun ang una muna nating tanong ngayon, lalo na po sa ating mga bisita, talaga bang tinanggap mo na ang Panginoon Jesucristo as your Lord and Savior? Bagamat nasa mundo pa tayo, ang sabi ng Panginoon, but as many as receive Him, ang sino mang tumanggap sa Kanya, kay Kristo, bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka na nabibilang sa mundo ito. Nakatira ka lang sa mundo, pero hindi ka na taga-mundo. Meron po ba sa ating kalagitnaan ngayon, Pastor, hindi ko pa sigurado kung anak na ako ng Diyos, I want, gusto ko na pong makalabas sa kapahamakan, gusto kong papatawad sa aking kasalanan. Ngayong oras na to, I would like to accept the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Tinatanggap ko na ako'y makasalanan at handa akong pagsisiyan ang aking kasalanan. Meron po ba? Will you raise your right hand? Kung meron man po. Salamat po, nakita ko yan. Meron pa po ba? Salamat, nakita ko po yan. Pangalawang tanong ng kapatid ay yung sa ating mga mananampalataya, kamukha tayo ni Lot. Maring bata ka pa sa pananampalataya o pwedeng matagal ka na pero nag-backslide ka, hanggat buhay tayo, may pagkakataon pa tayong magbalik loob sa Panginoon. Pero ang butos lang ng Panginoon, don't look back. Don't look back. Huwag na nating balikan ang ating kasalanan. Huwag na nating balikan ang ating kahinaan. Huwag na nating balikan ang ating nakaraan. Tumutok tayo sa kasalukuyan at sa hinaharap. In the future, ang daming pangako ng Diyos sa atin. Aaralin po natin yan ngayong taon na to. How to go forward, how to go upward. At kung meron tayong nais isuko sa Panginoon, isuko na natin. Remember, si Mrs. Lot, ang kanyang puso ay nasa Sodom and Gomorrah. Kapatid, sana po ang puso natin. Bagamat nandito tayo sa mundo, dapat po, ang sabi sa Bible, set your affection on things above, not on things on earth. Ingatan natin ang ating puso, dapat po mahalin natin ang Panginoon, nangigit sa lahat. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. Gagawin mo bang commitment yung kapatid? Kahit ikaw ay kapatid ko sa pananampalataya or bisita ka, pwede mong ibigay na commitment sa Panginoon, Pastor, pray for me. I would like to give my heart to the Lord. Sabi nga nung kanta kanina, give me your heart. No? Bigay natin ang puso natin sa Panginoon, hindi ka mapapahamak. Will you make that kind of commitment? Pakitas mo yung kanang kamay. Salamat kapatid, salamat. Salamat. Mag-involve po tayo. Pakibaba na po yan. Mag-involve po tayo sa gawain para lalo tayong lumalim, lalo tayong lumayo sa kasalanan, lalo tayong tumaas sa ating spiritual level para mas may laban tayo sa kaaway na si Satanas. Tayo po'y mananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe. First day or first Sunday of the year 2022, salamat 25. Salamat po Panginoon. Bagamat mabigat ang mensaheng ito, normally ito po'y iniiwasang mensahe, subalit sa iyo pong biyaya, ito po'y aming napag-aralan kahit na medyo mahaba Panginoon, subalit kinakailangan. Naway maging hamon sa amin. Nakita naman namin before Sodom and Gomorrah, nakita namin si Abraham. Isa siyang halimbawa ng isang spiritual na mananampalataya. Iniwan niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang dating lugar para sundin ang kautusan ng Panginoon, ang panawagan, kahit na nakatira lang siya sa disyerto at sa tolda. Wala siyang sariling kayamanan, subalit pinagpala mo siya, Panginoon, at naging ama siya ng pananampalataya. Nawa, maging katulad po kami ni Abraham. Naging hospitable siya, Panginoon, at ginamit mo siya para makarating ang Panginoong Jesucristo sa katawang tao, at ginamit mo siya para magkaroon ng isang bansa na katulad ng mga Hudyo, na ginamit mo po sa maraming bagay, sa spiritual na bagay, na nakarating ang Misaya, na itatag ang iyong simbahan, Panginoon, ng Panginoong Jesucristo mismo sa Jerusalem, na isulat ang buong Biblia, ginamit mo ang mga Hudyo, maraming imbensyon ang napakinabangan namin dahil sa mga Hudyo. At sa ganun din parang kami, Panginoon, kung kami po'y magsusuko ng aming buhay, kami po'y maaari mo rin gamitin sa mundong ito. Maging pagpapala kami sa aming pamilya, sa aming mga kasambahay, katrabaho, sa aming kasamaan sa community, maging sa simbahan ito. Panginoon, I pray for this church, ang Bethany Baptist Church Mission, dito po sa Yerevan, bagamat kakunting aming bilang, naniniwala ako na kami po'y gagamitin mo para sa patuloy na pagtuturo ng iyong salita, pag-aakay ng kaluluwa para sila magkaroon ng kaligtasan, pagpapatibay sa mga mananampalataya, at maaari mo rin pong gamitin ito para tumawag at mag-train ka ng maraming manggagawa, mga ngaral, upang magamit mo sa mga susunod na panahon. Panginoon, sa lahat po ng dumalo ngayon, ikaw po ang magpapala sa bawat isa,
Katagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Pagalingin ang sino mong may karamdaman, bigyan ng kaaliwan ng nasa kalumbayan, bigyan ng kaginawa ng nasa kagipitan. Tugunin mo po ang bawat panalangin sa iyong makapangyarihang paraan sa iyong pong takdang panahon. Panginoon, tanggapin mo po ang aming sama-samang pagpupuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Igawad mo rin po ang iyong mahalagang bendisyon sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang lahat pong ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid.